Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano gawing permanent ang inyong SSS account online na temporary pa. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, i-type lang natin ang sss.gov.ph kasi ito po ang legit na website ni SSS. Pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang member login. So dito ilagay nyo na lang po yung user ID at password ninyo para makalogin kayo sa SSS online ninyo. Pero sa mga wala pang account online, may video po akong ginawa, ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali ninyong makita. So once pag nakalagay na kayo ng user ID at password ninyo, i-click nyo na po ang sign in. Pagkatapos may makikita kayong member survey consent, basahin nyo na lang po yan, pero pag hindi pa kayo ready sagutan yan, i-click nyo po muna ang maybe next time. At pagkatapos mapupunta na kayo sa homepage ni SSS. I-long press nyo po ang services. Take note po, i-long press, wag pong i-click. Kasi pagka long press niyo ganito po yung lalabas. At pagkatapos may makikita kayong membership records, i-long press nyo po ulit yan. Take note, long press ulit. Para makita nyo po tong submit request for member data change simple correction. Once makita nyo na po, i-click nyo na po yan. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa member data change for simple correction. Then makikita ninyo ang member basic information kagaya ng SSS number, member's name, tapos yung date of birth. Then makikita nyo rin po yung membership type for employment ba or employed, ganyan, or voluntary. Then SSS number status, active naman po yung nakalagay. So dito pwede nyo palitan yung basic information ninyo kagaya ng pangalan, sex, civil status at yung member record status ninyo. So hindi po pwedeng sabay-sabay ninyong i-request lahat yan, yung name, sex at civil status at yung member record status na papalitan ninyo. So isa-isa lang po. Kung ano yung gusto ninyong palitan, yun lang po yung i-click ninyo muna. So ngayon kailangan nating i-permanent yung SSS account natin na temporary pa lang kasi hindi tayo nakapagpasa ng documents or IDs nung nag-apply tayo ng SSS number. Kaya i-click natin yung update member record status. So dito kailangan ninyong mag-upload ng mga documents or IDs na meron kayo. And take note po, kung birth certificate or marriage contract yung ipapasa ninyo, dapat issued ng city or municipality civil registrar ito or Philippine Statistic Authority or PSA or National Statistic Office or NSO. Dapat po yung original copy yung pipicturan or ipapaprint ninyo para madaling ma-approve ni SSS at hindi mare-reject yung application ninyo para maging permanent yung SSS account ninyo. And sa mga gagamit po pala ng passport, dapat yung pipicturan ninyo or ipapaprint ninyo yung side na may picture ninyo at yung may perma ninyo, yun yung ipapascan ninyo at ipapasa ninyo sa SSS. So i-click na po natin ang upload. So dito pwede kayo magpasa ng primary IDs and documents or secondary IDs and documents. Optional lang po yan. Pero pag secondary yung ipapasa ninyo, dapat dalawang IDs and documents yung ipapasa ninyo. So i-click na po natin yung document type ng primary IDs and document. So una is baptismal certificate, birth certificate, driver's license, passport, Professional Regulation Commission or PRC card, Seaman's book. Yan po yung mga primary IDs na tinatanggap ni SSS. Kung meron po kayo kahit isa sa mga to, pwedeng yun na po ang ipasa ninyo. Isang copy lang po ang ipapasa ninyo. Kasi primary IDs na po to ni SSS. Pero kung wala kayo ng mga primary IDs na nabanggit ko kanina, i-click nyo po tong in the absence of above ID cards and documents. Ito pong box. I-click nyo po yan para mag-submit kayo ng dalawang IDs or documents na kailangan ni SSS na secondary. So ulitin ko, kung wala kayo ng mga nabanggit ko kanina, i-check nyo po itong box ng katabi ng in the absence of the above ID cards and documents para mag-submit kayo ng dalawang IDs and documents na meron kayo dyan. So ano-ano nga ba yung mga IDs and documents na secondary na kailangan ni SSS? So una is GSIS card, ATM card, Alien Certificate of Registration, bank account passbook,
baptismal certificate of children. Next is birth certificate of children, certificate of licensure, certificate of confirmation issued by National Commission of Indigenous People, certificate of Muslim Filipino tribal affiliation issued by National Commission on Muslim Filipinos. And next, company ID card, court order granting petition for change of name or date of birth, credit card, firearm license, work license, health or medical card. And next is Home Development Mutual Fund, members data change form, ownership association ID card issued by LGU, ID card issued by professional association recognized by PRC, life insurance policy, marriage contract, certificate of marriage, National Bureau of Investigation, NBI clearance, OFW Welfare Association or OWA card, Philippine Health Insurance Corporation, police clearance, postal ID card, school ID card, seafarers registration certificate issued by Philippine Overseas Employment Administration, senior citizen card, student permit issued by Land Transportation Office or LTO, taxpayers identification number or TIN card, transcript of record, voter's identification card or affidavit of certificate of registration. So dapat po meron kayo kahit dalawa dun sa mga nabanggit ko na IDs and documents na tinatanggap ni SSS as secondary documents and IDs. So kung meron kayo, picturean nyo or ipaprint nyo para mas klaro, then i-click nyo ang choose file. So make sure po na babasa lahat ng mga details sa IDs or documents na ipapasa ninyo, and make sure naka maximum size siya ng 3 MB. Hindi po lalagpas ng 3 MB, okay lang po bababa, pero hindi po dapat lalagpas. Pero sa akin guys, may passport ako kaya hindi ko na click yung in the absence of the above ID cards. Nag-select na lang po ako ng passport, then nag-attach na ako ng file dito. Pero kung wala kayong primary IDs and documents, dito na lang kayo sa secondary IDs and documents. Mag-select lang kayo ng dalawa at yun po yung ipapasa ninyo. So once pag naka-upload na kayo, punta na kayo dito sa baba. Pagkatapos, i-click nyo ang box katabi ng "This is to certify that all information and documents presented are true." So pag okay na po lahat, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito, "Are you sure you want to submit this request?" I-click nyo na lang po ang okay. At pagkatapos may makikita kayong ganito, "You have successfully submitted your member data change request for simple correction." So antay-antayin nyo na lang po guys, kasi may iba 1 week lang na approve na yung pinasa nila, pero may iba din umabot ng 3 to 4 weeks po bago na approve or na reject yung application nila. Basta make sure lang po klaro at nababasa lahat ng mga details sa pinasa ninyo para okay lahat. At pagkatapos may marireceive kayong notification na kagaya nito, successful na daw yung pag-submit ninyo ng member data change for simple correction. Pero successful pa lang po yan guys, hindi pa po approve yung pinasa ninyo, for approval pa rin po yun. So antay-antayin nyo na lang po. And may email din kayong ma-receive na kagaya nito, successful na daw yung pag-submit ninyo, pero for approval pa rin po yun. Hindi pa po approve yung pinasa ninyo. So successful lang yung pag-submit ninyo ng mga documents. At kung gusto niyo i-check yung status ng application ninyo, mag-login lang kayo ulit. Then pagkatapos, i-click nyo ang services, then membership records, at i-click nyo ulit ang submit request for member data change for simple correction. At dito makikita ninyo may note sa baba, "You will receive an email on your status of member data change for simple correction request." So antay-antayin nyo na lang po para sa approval ng inyong request. At once kung approve naman po, may marireceive kayong notification na kagaya nito, "Has been successfully processed." So approve na po yung application ninyo and permanent na po yung SSS account ninyo na temporary. And may marireceive din kayong email na kagaya nito, successful na daw yung pag-process ng application ninyo and permanent na po daw yung SSS account ninyo online. So pwede nyo na pong magamit yung SSS account ninyo and magamit nyo na ang mga benefits nito. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to and sana magamit nyo rin to.
And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang guys, thank you and God bless everyone!